Magandang araw mga manonood! Tara at pag-usapan natin ang isa sa pinaka-controversial at mahirap na usaping kasaysayan ng Pilipinas ay ang tinatawag na retraction controversy ni Dr. Jose Rizal. Hanggang ngayon, higit 10 dekada na ang nakalipas, pinagdedebatihan pa rin ng mga historiador kung totoong binawi ba ni Rizal ang kanyang mga isinulat laban sa simbahan bago siya namatay. Kaya naman, narito ang kasaysayang pinagmulan ni Rizal at ating pag-usapan ito. Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda ay pinanganak noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Bata pa lamang ay pinakita na niya ang kanyang katalinuhan. Natutong bumasa sa edad na 3 at gumawa ng sariling dula at tula sa edad na 8. Sa Ateneo Municipal de Manila, siya ay naging pinuno ng klase at nagtapos bilang sobresaliente. Pagkatapos nito, nag-aral siya ng medisina sa Universidad de Santo Tomas. Ngunit ipinagpatuloy ito sa Universidad Central de Madrid kung saan siya nakapagtapos bilang doktor sa medisina. Bukod sa pagiging doktor, si Rizal ay naging pintor, manguukit, manunulat, siyentipiko at poliglota na marunong na ng higit sa 20 wika. Ang kanyang talino ay kinilala hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong Europa. Habang nasa Europa, nakita niya ang kalayaan at edukasyon ng mga tao roon. Dito niya naikumpara ang kalagayan ng Pilipinas na hawak ng mga praile at nakakaranas ng maraming pang-aabuso. Dahil sa kanyang pagmamalasakit sa bayan, sinimulan niyang isulat ang Noli Me Tangere noong 1884 at natapos ito noong 1887. Ang aklat na ito ay naglantad ng katiwalian ng simbahan at pamahalaan. Hindi nagtagal, sinundan niya ito ng El Filibusterismo noong 1891 na mas madilim at radical. Ang dalawang nobela ang nagbigay boses sa hinaing ng mga Pilipino. Ngunit dahil dito, si Rizal ay tunuring nakaaway ng Estado at ng simbahan. Sa pamamagitan ng kanyang mga nobela, si Rizal ay hindi lamang naging manunulat, kundi naging simbolo ng pagkakaisa at inspirasyon ng revolusyon. Ang kanyang panulat ang nagudyok sa marami, kabilang ang mga katipunero na ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas. Si Dr. Jose Rizal na isang Pilipinong makabayan at reformista ay inaresto dahil sa umano'y pakikilahok sa Rebolusyong Pilipino laban sa pamahalang Kastila. Siya ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa Bagong Bayan, na ngayon ay tinatawag na Luneta Park. Bago ang kanyang pagbitay, ipinahayag ng mga otoridad na Kastila at ng simbahang Katoliko na lumagda si Rizal sa isang dokumento ng pagbawi or retraction, kung saan sinasabing tinalikuran niya ang kanyang paniniwala at muling niyakap ang Katolisismo. Ipinahayag naman ng mga Roman Catholic defenders na tunay ang retraction, samantalang ang mga anti-retractionists ay naniniwalang peke ito. Ang mga handwriting experts ay nagpasya na authentic ang dokumento, ngunit patuloy ang pagtutol ng mga hindi naniniwala. Ayon kay Father Vicente Balaguer, siya mismo ang nakasaksi sa kopya ng retraction at nagbigay nito sa mga pahayagan sa Maynila. Ang kopya naman ni Father Pio P. SG ay halos katulad ng nasa kay Balaguer, ngunit nakaayon sa paragraping ng mga pahayagan. Bukod dito, sinabi ni Father Antonio Obac na nais pakasalan ni Rizal si Josephine, ngunit kailangan muna niyang gumawa ng retraction. Noong 1912, isinulat ni Obac sa historiador na si Professor Austin Caig ang tungkol sa dokumentong ito at kung paano isinubukang gawin ni Rizal. Samantala, ayon sa historiador na si Rafael Palma, isang kilalang kritiko ng simbahan, masyadong anti-Catholic ang kanyang aklat na Biografia de Rizal, kaya't pinigilan ng simbahang Katolika ang publikasyon nito gamit ang pondo ng pamahalaan. Dagdag pa rito, ayon kay Robert Polo, lubos na nakaapekto ang pagiging mason ni Rizal sa kanyang pananampalataya, lalo na nung maharap siya sa malaking pagkakaiba ng kalagayan sa Europa at Pilipinas, lalo na sa usapin ng kalayaan at diskriminasyon at kapangyarihan sa simbahan. Noong 1935, lumabas ang di umano'y original retraction document.
Ngunit lalo lamang nagpatindi ng pagtatalo. Sa parehong taon, inilathala ni Ricardo Roque Pascual, isang historiador at pilosopo, ang Dr. Rizal's Retraction, a Critical Study. Dito'y mariin niyang itinatanggi na may naganap na retraction at sinabi niyang hindi matatapos ang kontrobersya hanggat walang ibang eyewitness account na magpapatunay o magpapabulaan sa testimonya ng Balaguer. Samantala, ang historiador na si Rafael Palma ay nagsulat ng biografiya de Rizal na maaaring lumaban sa panig ng simbahan. Subalit, pinigilan ang publikasyon gamit ang pondo ng pamahalaan dahil umano'y labis itong anti-Catholic. Dagdag pa rito, ayon kay Roberto Paulo, ang pagiging mason ni Rizal ay malaki ang naging epekto sa kanya pananampalataya, lalo na nang nakita niya sa Europa ang pagkakaiba ng kalayaan, lipunan at pananaw sa Katolisismo kung ihahambing sa Pilipinas. Agosto 4, 2016, ibinahagi ni Commissioner Rene Escalante ang ulat ng Cuerpo de Vigilancia hinggil sa huling oras ni Rizal. Ayon sa ahente ni Federico Moreno, nakita niyang sina Father Jose de la Clara at Father Estanislao Mark ang nagdala ng retaksyong document kay Rizal. Una niya itong tinanggihan, ngunit kalaunan ay sumulat ng dokumento na ibinigay kay Mark na pinatotohanan ni Juan del Fresno at Eloy Maura bilang mga saksi. Bago dalhin sa Bagong Bayan, naikasal muna si Rizal kay Josephine Bracken sa pamamagitan ng Articulo Martes Marriage. Mahalaga ring banggitin na sa tala ni Moreno, hindi nabanggit kailanman ang presensya ni Father Balaguer sa kulungan, na naglagay ng duda sa pagiging direktang saksi niya. Kamakailan, natanggap ng National Museum ang kopya ng aklat ni Tomas A. Kempis na De la Imitación de Cristo. Ang parehong aklat na ibinigay ni Rizal kay Josephine Bracken noong bisperas ng kanyang kamatayan, na nilagdaan niya bilang "To my dear and unhappy wife." Ang regalong ito na nakasentro sa pamumuhay ayon sa halimbawa ni Kristo ay ipinapahiwatig na namatay si Rizal bilang Kristiyano. Dahil dito, posible na nais niya ang isang Kristiyanong libing at na ang kanyang retraction ay isinulat ng may layunin bilang na pagpapahayag ng pananampalataya bago mamatay. Trivia, alam mo ba na si Jose Rizal ay gumawa ng annotation sa Suqueazas de las Islas Pilipinas ni Antonio de Morga upang ipakita na may mataas na sibilasyon ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila. At sa paksang ito ay ating babalikan ang mga mahahalagang pangyayari na naganap noong retraksyon ni Rizal. Una ay noong ika-29 ng Disyembre, taong 1896, binisita si Rizal sa Fort Santiago ng mga paring Jesuita tulad ni na Father Jose Villaclara at Father Estanislao March. Hinikayat nila siyang lumagda sa isang retraction letter. Una, tumanggi si Rizal. Sa hapon nito, humingi si Rizal ng papel at tinta. Ayon kay Father March, sumulat si Rizal ng dokumento at ibinigay ito sa kanya. At noong gabi na ayon kay Father Vicente Balaguer, nasaksihan niya ang kopya ng retraction. Ngunit batay sa ulat ng Cuerpo de Vigilancia, hindi siya aktwal na nasa selda. Pangalawa ay noong bandang hapon, nag-request si Rizal ng papel at tinta. Ayon kay Father March, naisulat daw ni Rizal ang isang dokumento at ibinigay ito sa kanya. At sa gabi noong ika-29 ng Disyembre, ayon kay Father Vicente Balaguer, nakita niya ang kopya ng retraction at inangkin niyang siya ang nagpapatunay nito. Ngunit ayon sa tala ng Cuerpo de Vigilancia, wala raw ebidensyang nakita si Balaguer sa selda ni Rizal. Pang-apat, noong ika-30 ng Disyembre taong 1896 ng madaling araw, ikinasal si Rizal kay Josephine Bracken sa pamamagitan ng Articulo Martes Marriage. Ang kasal na ito ay pinahintulutan lang
kung totoo ngang pumirma si Rizal ng retraction. At panghuli, noong ika-30 ng Disyembre taong 1896, alas 7 ng umaga, binaril si Rizal sa Bagong Bayan. Noong taong 1912, isinulat naman ni Father Antonio Obac kay Frog Austin Craig na minsan ay gumawa si Rizal ng draft retraction para sa kasal, ngunit agad itong binawi. Noong taong 1935, lumabas di umano ang original retraction document. Sa parehong taon, inilathala ni Ricardo Pascual ang Dr. Rizal's Retraction, a critical study na mariing tumutol na may retraction. Noong ika-4 ng Agosto taong 2016, inilabas ni Commissioner Rene Escalante ang ulat ng Cuerpo de Vigilancia. Ayon sa agent na si Federico Moreno, nakita niyang nagbigay si Rizal ng dokumento kay Father March, ngunit walang ebidensya na naroon si Father Balaguer. Ito ang pangalawang trivia. Alam mo ba na ang dokumentong retraction ni Rizal ay natagpuan lamang noong 1935 sa loob ng kumbento ng mga Dominicans, higit 3 dekada matapos ang kanyang kamatay? Narito ang mga maraming tao ang direktang nasangkot sa kontrobersiyang ito. Una, Vicente Balaguer, pari na nagsabing nasaksihan ang pagpirma ni Rizal sa retraction. Pangalawa, Padre Jose Villaclara at Padre Estanislao March, mga Estawista na una niyang nakausap at nagkumbinsi na siya'y mag-retract. Pangatlo, Archbishop Bernardino Nozaleda, Arbispo ng Maynila na nag-utos na tiyakin ang retraksyon ni Rizal. Pang-apat, Padre Balbino Font, nagsumite ng opisyal na bersyon ng retraction text. Pang-lima, Padre Antonio Obac, nauna nang nagsabi na minsan ay gumawa si Rizal ng draft retraction para sa kasal, ngunit ito'y agad niyang binawi. Josephine Bracken, nobya ni Rizal na ikinasal sa kanya bago siya mamatay. Ikapito, Roman Roque, isang individual na umaming pinagawa siya ng mga praile ng peking retraction document. Pangwalo, Antonio Abad, manunulat na naglabas ng testimonya tungkol kay Roman Roque na nagsabing peke ang dokumento. Ikasyam, Ricardo Pascual, historiador na sumulat ng Dr. Rizal's Retraction, a critical study 1935. Sinuri niya ang handwriting at typography at napatunayan na posibleng peke ang dokumento. 10. Rafael Palma, historiador at naging pangulo ng UP. Matindi niyang tinutulan ang reaksyon at iginiit na hindi babawiin ni Rizal ang kanya paninindigan laban sa simbahan. 11. Rene Escalante, National Historical Commission, komisyoner na nagsiming ulat noong 2016. Batay sa tala ng ahenteng si Federico Moreno ng Cuerpo de Vigilancia, sabi niya na si Rizal ay sumulat ng dokumento, ngunit wala siyang ebidensya na naroon si Balaguer. 12. Roberto Paulo, nagsulat tungkol sa pagiging mason ni Rizal at kung paanong nakaapekto ito sa kanyang pananampalataya. 13. Mga Roman Catholic defenders, friars and Jesuits, ang mga nagtanggol sa pagiging tunay na retraction at nagsabing nagbalik loob si Rizal bago mamatay. 14. Mga anti-retractionists, kabilang dito ang mga mason at ilang historiador na nagsasabing peke ang dokumento at hindi bumalik si Rizal sa Katolisismo. 15. Professor Austin Craig, isang Amerikanong historiador na nagtanggap ng liham mula kay Padre Obac tungkol sa umano'y pagkakasulat ng Rizal ng retraction. Ito ang ikatlong trivia. Alam mo ba na may ilang nagsasabing 3 iba't ibang version ng retraction ang lumabas? Isa raw ang gawa ni Father Balaguer at isa ang sa mga Dominicans. Isa pa ay hindi ang mga tiyak na pinagmulan. At sa bahaging ito naman ay tatalakayin natin ang sanhi at bunga ng pag-urong o pagbawi ni Rizal.
Una, ang sanhi o dahilan ng kanyang retraction. Una, para maprotektahan ng pamilya laban sa paggilipit ng mga praile. Pangalawa, para makasal sila ni Josephine Bracken. Pangatlo, para makuha ng kapatawaran bago mamatay. Pang-apat, para ipakita ang pagpapakumbaba. May mga nagsasabing maaaring ginawa ito ni Rizal hindi para sa simbahan, kundi bilang simbolo ng pagpapatawad sa kanyang mga kaaway. Panglima, para estatihikong dahilan, posibleng iniisip niya kung siya'y magpapakita ng pagsunod, baka may konting pag-asa na maligtas ang kanyang buhay o may commute ang kanyang sentensya. Pang-anim, may nagsasabing posibleng inalok si Rizal ng kapalit gaya ng posibleng propesador, ari-arian o posisyon kung siya ay magre-retract. Pangalawa, ang mga epekto o buungan ng retraction ni Rizal. Naging victory ito ng mga simbahan dahil pinakita nilang bumalik loob si Rizal bago mamatay. Natuloy ang kasal ni Articulo Mortis, pero tinanggap ito ng pamilya ni Rizal na may pagdududa. Nagkaroon ng kahulugan ang kanyang kamatayan bilang pagbabalik sa pananampalataya ayon sa simbahan. Naging inspirasyon sa iba bilang pagpapakita ng human side ni Rizal na marunong magpatawad. Kahit nag-retract umano, hindi siya nakaligtas, binaril pa rin siya sa Bagumbaya, kaya lalo siyang naging martir. Naging bahagi ng debate ng mga historiador kung totoo bang personal conviction o persa lamang ang naudyok sa kanya. Ito naman ang kaapat na trivia. Alam mo ba, noong 1897, mismong pamilya ni Rizal ay hindi agad naniwala na siya ay nag-retract. Kaya matagal din nilang hindi kinilala ang kasal ni Rizal at Josephine. Totoo ang retraction, ito'y maituturing na pagpabalik loob ni Rizal sa Katolisismo. Itinuring itong malaking tagumpay ng simbahan sapagkat ipinakita na kahit ang pinakamalakas na kritiko ng mga praile ay muling yumakap sa pananampalataya bago siya mamatay. Ginamit ito bilang patunay ng kapangyarihan ng pananampalataya at nagbigay ng bagong kahulugan sa imahe ni Rizal. Hindi lamang bilang reformista at makabayan, kundi bilang isang anak ng simbahan na nakipagkasundo sa Diyos. Hindi naman totoo ang retraction, mas pinagtitibay nito ang imahe ni Rizal bilang martir na naninindigan hanggang huli. Para sa mga nasyonalista at makabayang historiador, ang kawalan ng matibay na ebidensya ay patunay na namatay si Rizal na tapat sa kanyang mga paniniwala. Ang kontrobersya ay hindi makikitang kahinaan, kundi simbolo ng katatagan at katapangan ng isang bayani na hindi kailanman umatras. Ang katotohanan na hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin ito ng mga historiador ay nagpapakita ng malalim at pangmatagalang epekto nito sa kasaysayan at identidad ng. At ito naman ang ikalimang trivia. Alam mo ba, ang monumento ni Rizal sa Luneta ay tinayo noong 1913? Mahigit 7 taon matapos ang kanyang kamatayan. Ito ay nakaturo sa direksyon ng Espanya bilang simbolo sa pagtutol ng kolonyalismo. Ang retraction controversy ay nananatiling bukas na tanong. Ang patuloy na pagkakabahagi ng mga historiador pro-retraction at anti-retraction ay nagpapakita na ang kasaysayan ay hindi laging may tiyak na kasagutan. Sa huli, ang pinakamahalagang katotohanan ay hindi nagbabago. Si Jose Rizal ay nag-alay ng kanyang buhay para sa bayan. Ang kanyang kamatayan ay naging inspirasyon para sa kalayaan ng Pilipino. At ito naman ang panghuling trivia. Alam mo, bago barilin si Rizal, nakaharap siya sa mga Espanyol, ngunit pinilit siyang humarap sa araw ng kanyang pagkakahulog bilang huling pahayag ng tapang at dangal.